Si Bernadette Proti ay ipinanganak noong ika-20 ng Setyembre taong 1968. Si Bernadette, ang bunso sa 6 na anak, ay lumaki sa isang hardworking na pamilya at ang kanyang mga magulang ay mga debotong Katoliko. Nakatira din sila sa isang sira-sirang bahay kung saan napupuspos na ang pintura nito, at labis nitong na-pressure ang sensitibong pagpapahalaga sa sarili ni Bernadette dahil hindi niya akalaing tumira sa ganoong lugar. Bukod sa mga kondisyon ng kanyang pamilya, itinuring ni Bernadette Proti ang kanyang sarili na hindi kaakit-akit at hindi kanais-nais. Ang ama ni Bernadette ay isang retiradong opisyal sa pampublikong, at ang kanyang ina ay isang may bahay. Sa makatuwid, mahirap para sa mga Proti na kayang bayaran ang pamumuhay na ninanais ni Bernadette. Si Bernadette tulad ng karamihan sa mga bigots ay naghahangad ng kasikatan. Ang kanyang pinakamalaking hangarin ay magustuhan at magtagumpay, tulad ni Kirsten Costes. Hinangaan at iniidolo ni Bernadette si Kirsten, ang kanyang kaeskwela sa Miramonte High School. Si Kirsten ay may kagandahan, talento, kasikatan at nagkaroon ng magandang tahanan na may magandang damuhan, iginagalang na mga magulang, at lahat ng pinakabago at pinakadakilang bagay na maaaring gusto ng isang teenager. Lumalangoy siya para sa varsity swim team, nag-aayos ng yearbook, lumalahok sa civic group na Bob O Links, isang volunteer group na tumutulong sa pag-aayos ng mga event, at isang cheerleader. Habang si Bernadette ay naging mas nahuhumaling kay Kirsten, lalo siyang natuon sa pagkopya sa pamumuhay ni Kirsten. Naging miyembro si Bernadette ng Bob O Links, ginamit ni Bernadette ang mga interes ni Kirsten bilang gabay sa pakikipagkaibigan sa kanya at pagpasok sa isang mundo ng kasikatan at mga pribilehiyong ibinigay nito. Ngunit may isang problema sa kanyang plano habang tinanggap si Kirsten sa bawat club na kanyang ina-applyan, paulit-ulit naman na tinanggihan si Bernadette. Higit sa lahat, hindi siya nakapasok sa cheerleading team, isang posisyong pinaghirapan niyang makuha. Noong Hunyo taong 1984, tinawagan ni Bernadette ang ina ni Kirsten upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa isang lihim na hapunan ng Bob O Links para sa mga bagong kasapi na magaganap sa katapusan ng linggo. Binigyang diin ng tumatawag na ito ay isang lihim na pagpupulong at paulit-ulit na sinabi sa kanya na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito at hindi siya kailanman magpakilala. Noong ika-23 ng Hunyo, umalis sina Bernadette at Kirsten mula sa bahay nina Kirsten, ngunit isang oras pagkatapos umalis sa kanyang tahanan, dumating si Kirsten sa bahay ng mga kakilala niya na sina Alex at Mary Jane Arnold, nakatira sila sa malapit. Hiniling ni Kirsten na gamitin ang kanilang telepono para tawagan ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag niya na kasama niya ang isang kaibigan na naging weird at gustong na niyang umuwi. Nang hindi makontak ni Kirsten ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng telepono, hinatid siya ni Alex Arnold pauwi at napansin ni Alex na sinusundan sila ng isang pinto ang kotse ng pamilya ng Proti. Sa labas ng tahanan ng Costes, si Arnold, na nakaupo sa kanyang kotse, nakita niya ang isang babaeng figure na tumakbo patungo kay Kirsten. Inakala niya na nakakakita siya ng suntukan, ngunit mabilis niyang napagtanto na sinasaksak ng babae si Kirsten at tumakas ng mabilis ang umaatake, at kahit hindi siya nakilala ni Arnold, nagawa niyang sabihin sa pulis na ang sumaksak ay nagmaneho ng isang pinto. Si Arthur Hillman na isa sa mga kapitbahay ni Kirsten Costa ay nakatayo sa kanyang kusina nang makarinig siya ng sigaw mula sa labas.
Nagmamadaling lumabas ng kanyang tahanan, nasaksihan niya si Kirsten na natitisod sa kanyang paglalakad. Tumakbo si Arthur Hillman sa teenager habang umiiyak ito, "Tulungan mo ako, tulungan mo ako, nasaksak ako," bago bumagsak sa kanyang mga bisig. Tinanong niya kung sino ang umatake sa kanya, ngunit si Kirsten ay hindi na tumugon. Tumawag ng ambulansya ang mga kapitbahay ng mga Costas, ngunit si Kirsten ay nasugatan at namatay sa malapit na ospital. Si Kirsten ay sinaksak ng kabuuang 5 beses ng butcher knife. Isa sa mga saksak ay nahati ang mayorya ng arterya sa kanyang puso. Dahil ang Orinda ay isang malapit na komunidad, ang mga residente ay nagulat sa brutal na pagpatay kay Kirsten Costas. Daan-daang mga nagdadalamati ang dumalo sa kanyang libing, kabilang ang pangkalahatang publiko, mga guro, estudyante, at Bernadette Proti. Nang walang kilalang sospek, ang lokal na tagapagpatupad ng batas ay nagsagawa ng higit sa 300 mga panayam, nag-imbestiga ng higit sa 1,000 mga lead, at sinuri ang 750 pinto. Naglagay sila ng espesyal na pagtutok sa mga mag-aaral ng Miramonte High School, ngunit hindi namumukod tangi si Bernadette bilang isang halatang salarin. Ang pagiging mahinhi ni Bernadette Proti ay nagbigay daan para mapaghinalaan si Nancy Kane. Madalas na binubuli ni Kirsten si Nancy, at nagkaroon ng maigting na relasyon ang dalawa nang matapos ang kanilang pagkakaibigan. Ang relasyon nina Kirsten at Nancy sa oras ng pagpatay ay naging sanhi ng maraming estudyante na sisihin si Nancy Kane kahit wala pang ebidensya. Napakatindi ng backlash, na pinigilan ng ina ni Nancy ang kanyang anak na kumuha ng lie detector test at kalaunan ay inilipat siya ng paaralan. Gayunpaman, ang tagapagpatupad ng batas ay tumigil sa paghihinala kay Kane habang sinimulan nilang tanungin si Bernadette Proti. Hindi tulad ni Nancy Kane, si Bernadette Proti ay sumang-ayon sa isang lie detector test, ngunit ang mga resulta ay hindi pagkakasala o inosente. Sinabi ni Proti sa mga awtoridad na siya ay nag-aalaga sa gabi noong namatay si Kirsten. Sa napakaraming estudyanteng i-interviewin, hindi na-verify ang claim sa pag-aalaga ng bata hanggang sa kumuha ang mga magulang ni Kirsten ng isang pribadong detective. Natuklasan ng detective na nagsisinungaling si Bernadette tungkol sa kanyang mga aktibidad noong gabi ng pagpatay. Sinabi ng pamilya na sinasabi ni Bernadette kung saan siya ay nag-aalaga ng bata na hindi siya dumating at sinabing si Bernadette Proti ay hindi na nagtrabaho para sa kanila ng higit sa 1 taon. Mabilis na dinala ng private investigator ang balita sa atensyon ng pulisya. Dahil napatunayang mali ang alibay ni Bernadette, muling itinuon ng mga awtoridad ang kanilang atensyon sa teenager. Sa mga araw kasunod ng kanyang panayam sa FBI, sumulat si Bernadette sa kanyang ina ng isang liham kung saan ginawa niya ang isang buong pagtatapat. Dinala si Bernadette Proti ng mga magulang niya sa opisina ng sheriff, kung saan gumawa si Proti ng buong pag-amin. Inamin ni Bernadette Proti ang pagpatay kay Kirsten Costas. Ngunit habang inamin niya ang pagpatay kay Costas, naninindigan siya na ang kanyang orihinal na motibo ay kaibiganin ang cheerleader. In a taped confession, Bernadette claimed, "Nag-usap lang kami, argued, not argued really, she didn't think smoking marijuana is any big deal, and I don't want to, and she made me feel dumb."
Nang maglaon ay inamin niya na sinundan niya si Kirsten Costas sa bahay nila dahil ayaw niyang sabihin ni Kirsten Costas sa paaralan na siya ay kakaiba. Ang depensa ni Bernadette Proti, ang Deputy District Attorney na si John Oda, ay nagsabi sa korte na ang mga aksyon ni Bernadette Proti ay nagresulta mula sa isang malalim na isyu sa pagpapahalaga sa sarili sa halip na isang argumento sa droga. Ang pagtanggi ni Bernadette sa droga at pagbabante ni Kirsten Costas na sabihin sa paaralan na si Bernadette ay weird, ay naging dahilan upang kumilos si Bernadette Proti nang hindi nag-iisip. Naniniwala naman ang prosekusyon na ang pagpatay kay Costas ay pinag-isipan at udyok ng selos. Nagtalo sila na hindi kailanman binalak ni Bernadette na dalhin si Kirsten sa isang party. Sa halip, gusto niyang parusahan si Kirsten sa pagiging sikat at matagumpay. Sinuportahan ng mga kaklase ni Kirsten Costas ang paratang na ito. Sinabi nila na si Bernadette Proti ay desperado para sa pagtanggap, at ang kanyang mga kaibigan ay hindi rin naniniwala na tatanggihan niya ang marijuana kung ito ay nag-aalok sa kanya ng pagkakataon na makakuha ng pabor mula kay Kirsten. Sinasabi rin sa nakatape na pag-amin ni Bernadette Proti na, ang mga bagay na nagpagalit sa akin ay nasaktan ako at hindi ko mababago, tulad ng hitsura o pera o kasikatan o mga bagay-bagay. Si Bernadette Proti ay sinintensyahan ng maksimum na 9 na taon sa kustodiya ng California Youth Authority ngunit pinalaya pagkatapos lamang magsilbi ng 7 taon. Sa 23 taong gulang, pinalitan ni Proti ang kanyang pangalan at lumipat sa labas ng California at sa mata ng publiko. Sa kalaunan ay natagpuan sa internet ang kanyang pagkakakilanlan at ibinunyag na si Proti ay nagtapos ng kolehiyo at nagpakasal.